Hali kayo, magluto tayo. Ito yung aking niloto. Pinakita ko na kaagad yung aking finished product. Tingnan niyo, napakasarap. Ang sarap. Very creamy. Ayan, niloto ko muna yung aking pasta. Nilagyan ko lang siya ng asin. At naghanda na rin ako ng aking frying pan. Lagyan mo na ng oil. At dyan ko ipa-fry yung aking mga ingredients. Ito ay garlic. Mayroon akong green onions, tiny shrimps, mushroom, at saka yung green na dahon ng green onions. Ginchop ko lang yan ng maliliit. At ayan, igisa muna natin yung bawang para lumabas ang kanyang aroma. Diba, napakabango, napakasarap ng bawang. Samahan natin yan ng green onions. Tingnan ninyo. Ganon ako magluto, inuuna ko palagi yung bawang at saka yung sibuyas. Kasi nababanguhan ako. So, lutuin muna natin yan. At bago natin isunod yung ating mushroom. Masarap kasi nga gawing sauce ang mushroom. Kaya lalo na kung ganitong klaseng luto, kahit saan yan ihalo ang mushroom, ang sarap talaga kasi ang lasa niya ay nagadagdag flavor sa mga niluluto. So lutuin muna natin itong mushrooms ko hanggang sa maluto. Ayan, nilagyan ko siya ng asin, paprika at saka black pepper. Hinalo-halo ko na para sabay-sabay na sila ilagay. Haluin muna natin, tuloy-tuloy lang yung paghalo hanggang sa maghalo ng maigi at maluto na. At ayan, nilagyan ko siya ng isang chicken cubes. Iyon lang ang aking ginadagdag sa aking pagluluto, ang chicken cubes. At ngayon, dinagdagan ko siya ng isang basong gatas para mayroon siyang tubig. May sauce siya pag maluto. At ayan, dinagdag ko na ulit yung ating tiny shrimps. Kasi madali lang yan maluto. Hindi naman kailangan nga lutuin ng maigi. At pati na rin yung aking green onions nilagay ko na rin. Kasi madali lang maluto. At ayan, dinagdagan ko rin ng light cream lang ang ginagamit ko. Kasi hindi ko kailangan yung heavy cream. Mas masarap kasi ang light cream para sa akin. Pero kung kayo naman ang magluto, ay gagawin ninyo or gamitin ninyo yung heavy cream. At nilagyan ko na rin ng grated cheese para maging malapot or maging creamy na siya. Tuloy-tuloy lang ang paghalo natin. Ayan, kompleto na yan. Ang asin niya ay hindi na kailangang dagdagan pa dahil pag kinain natin, nilalagyan pa natin ng cheese at yung cheese ay medyo maalat-alat. So, ilagay na natin yung ating spaghetti at haluin natin. Napaka-creamy. Pero hindi naman very fatty yan kasi puro light lang ang ginamit ko. Ayun nga, ang sabi ko sa inyo, kung ano ang gusto ninyo, kung gusto nyo ng heavy cream, pwede naman ninyo gamitan yan. Depende sa inyong taste, sa inyong panlasa, or sa style ng inyong pagluluto. Yung sa akin ay ganun, kasi simple lang. Gusto ko lang palagi yung simpleng luto. Ayaw ko yung masyadong maraming sahog. Dahil hindi ako sanay sa ganong klaseng maraming sahog. Tingnan ninyo guys, napakasarap na. Gustong gusto kong kumain yung ganon na medyo mainit pa. Kasi kung maglamig na,
yung kanyang sauce ay medyo matigas, nagatik-tikin na. Or, ayan, natutulog na ba? Ganon ang kanyang sauce. So, mas masarap pag mainit. Dinadagdagan ko pa kasi medyo marami naman ang sauce niya. So, dinadagdagan ko pa. So, ito na guys, ang aming dinner. Hinihintay ko na lang ang mga taga-kain yan. Dahil in 10 minutes darating na rin sila. So, palagi ang aking pagluluto ay last minute para pagdating ng taga-kain ko, ng aking mga siblings, ng aking mga taga-kain, ay ready na. Ayan, ready na. So, andyan na sila, naghahintay na sila. So, ayan, magawa na ako ng plate para makita ninyo. Ang shrimps kasi ay medyo maalat din yan. So, ginalimitahan ko lang yung asin ko at pag natikman
Wala na akong dinagdag dyan kasi masarap ang kanyang lasa. Yung mga nag-prepare ng ganong klaseng ground meat, nilalagyan na nila ng mga spices at gustong gusto ko yung mga spices nilang nilalagay kasi hindi ko mabili yung mga spices na yon dahil mahal naman, expensive kasi yung mga spices. Kailangan magkapital ka talaga. So, minsan, bumibili na ako na mayroon ng timpla ang ground meat. So, yan na. Nag-form na ako ng aking meat rolls. Tuloy-tuloy yang na lang natin para matapos at madali lang kasi ito gawin. Pwede mong gawin ng ahead or at ilagay mo sa fridge or pwede din na ilagay mo sa freezer kasi kung kailangan mo i-defrost mo at ipreto ng ganon. Ay di ba napaka-practical pag ginawa mo ng ahead at paborito talaga yan ng mga bata. Kahit kami rin gusto namin yan. Marami ang pwedeng partneran dyan, pwedeng sa patatas, pwedeng kanin. Pero ngayon ang aking i-partner dyan ay kanin. Ayan, luto na. At naghanda na ako ng isang scoop na kanin. Ganon lang kadami ang ginahanda kong kanin kasi kung sino naman ang gusto, pwede naman sila magdagdag. So ito na, ready na yung aking plate. Iabot ko na lang sa aking clients. Diba masarap? Pwede ninyo